Ma'am! Lumingon si Sabina nang marinig niya ang boses ng kanilang driver. Pinabibigay po pala sa inyo ng asawa ninyo. Sabi nito nung nasa harapan niya na sabay abot sa kanya ng isang black card. Hindi niya raw po kasi kayo masusundo mamaya dahil busy siya sa opisina. Bumili na lang daw po kayo ng kahit anong gusto ninyo. Pwede niyo rin daw po ilibre ang mga kaibigan ninyo. Pasabi po, salamat. Sabi niya nang matanggap ang black card. Nagpaalam na rin kaagad sa kanya ang driver. At nang harapin ni Sabina ang kaibigan ay nakaawang ng labi nito sa kanya. Asawa? May asawa ka na? Kailan pa? Gulat na gulat pa rin na tanong ni Celine. Bago pa lang. Talaga? Bakit hindi ako invited? Private kasi yung naging kasal namin. Yun ang gusto ng asawa ko. Siya bang nagbayad lahat ng tuition fee at ng utang mo? Oo. Oh my God! Napatili ito. So, totoo nga na nakabingwit ka ng matandang mayaman. Hindi siya matanda. Okay lang naman sa akin kung matanda ng asawa mo, no? Ganun talaga ang buhay. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Ate, buntis po ko. Ano? Malakas na sabi ni Sabina kaya lahat ng tao sa park kung nasaan siya ngayon ay napatingin sa kanya. Nagulat sa malakas nitong boses. Humingi si Sabina ng pasensya sa kanila at hinila niyang malalaking aso na binabantayan niya patungo sa isang bench at doon siya naupo. Bakit naman nagpabuntis ka, Sunshine? Diyos ko naman, 17 anyos ka pa lang. Hindi ko naman sinasadya, ate. Hindi naman po namin alam ng boyfriend ko na isang beses na gagawin namin yun ay magbubunga. Akala ko ba matalino ka, Sunshine? Bakit hindi sumagirihan sa kokote mo na kahit isang beses na gawin mo yon ay pwedeng-pwede kang magbuntis? Diyos ko naman! Sorry na, ate. Aksidente lang po talaga yung nangyari. Hindi naman po namin sinasadya. Humihikbi ang kapatid niya at maging si Sabina hindi na rin napigil ang pagbuhos ng kanyang mga luha. Aksidente? Tanga ka ba? Ate! Mas lalo pang lumakas ang paggugulhon ni Sunshine. Paulit-ulit itong humihingi ng patawad sa kanya at sinasabi na aksidente lamang ang nangyari. At ang galit na nararamdaman ni Sabina ay mas lalo pang lumala dahil sa panayang alupa ng kanyang ina sa kanyang kapatid na para bang suportado pa nito ang maagang pagbubuntis ng kapatid dahil nariyan naman siya para tulungan ito. Ang nakabuntis sa'yo, nasan siya? Anong plano niya? Bala ka ba niyang panagutan? Tanong niya sa bahagyang kalmadong boses. Iniwan niya po ako, ate. Ang sabi po niya kasi hindi pa siya handa para maging ama sa anak namin. Hindi raw po kasi payag ang mga magulang niya. Ina naman, oh. Hindi niya na napigil ang sobrang galit niya. Hindi lang siya nagagalit sa kapatid niya at sa nakabuntis dito. Nagagalit din siya sa kanilang mga magulang kung bakit hinayaan nila na mangyari ito gayon ang kabilin-bilinan ni Sabina sa kanila bago siya umalis sa kanilang probinsya para magpunta ng Maynila at mag-aral at makapagtrabaho ay ang bantayan ng kapatid niya para makapag-aral ng mabuti at makapagtapos. Ngunit hinayaan lamang nila na mabuntis ito na kung sino-sino lamang. Sabina, huwag mo nang pagalitan ng kapatid mo. Hindi naman niya sinasadya ang nangyari. Hindi sinasadya. Pinutol niya ang sinasabi ng kanyang ina na nagsusubok para i-justify ang ginawa ng bunso. Paano hindi niya sinasadya, Mama? Anong nangyari? Aksidenteng nadapa siya na nakabukaka ang mga binti niya habang nakahubot-hubad at ganun din ang kasintahan niya. Ganun ba, Ma? Sabina? Diyos ko naman, Ma. Pinagtatanggol mo pa talaga yung
Walang utang na loob mong anak na nagpabuntis kung kani-kanino lang na lalaki? Napakabata pa, pero hindi na napigil ang kate. Pinagsabihan niyo man lang sana, ma, na kung nakakatihan siya, ay kinamot niya na lang sana ang sarili niya at hindi siya nagpatuso kung basta-basta kani-kanino lang. Sobrang nagagalit si Sabina at wala siyang pakialam kung masakit man ang lahat ng mga katagang lumalabas sa bibig niya. Wala siyang pakialam kung malakas ang boses niya kaya napapalingon sa kanya ang ibang tao sa park. Wala siyang pakialam kung asa naman ang kailangan niyang ilakad-lakad ay nag-aaway-away na. Umayos ka sa pananalita mong yan, Sabina. Kung makakapagsakit ka, akala mo hindi na kapatid mong nabuntis at hindi mo pa man kinang dinadala niya. Galit na hiyaw pa sa kanya ng kanyang ina. Yun na nga, ma, kapatid ko yan. Ginagawa ko lahat para mapag-aral siya, para magkaroon siya ng magandang buhay. Lahat ng sakripisyo ginawa ko para sa kanya. Para hindi siya matulad sa atin, na isang kahig, isang tuka. Kahit hindi na nga ako kumakain, ginagawa ko para lang may maipadala ko sa kanya na pang-allowance niya. Tapos, anong ginawa niya? Sa halip na kabutihan ng isukli niya, binigyan niya pa ako ng pamangkin sa edad na 17. Tama ba yun, ma? Wala malang siyang utang na loob, ni hindi niya malang naisip ang mga sakripisyo ko sa kanya. Ngunit sa halip na sa kapatid niya magalit dahil hindi malang nito naisip ang lahat ng mga sakripisyo niya, kay Sabina pa nakuhang magalit ng kanyang ina. Bunso raw kasi si Sunshine at wala pang alam sa mundo. At bilang si Sabina raw ang mas matanda sa dalawa at siya pa itong may trabaho, responsibilidad niya na tulungan ang kapatid niya. Hindi niya na talaga napigil ang sobrang sakit at sama ng loob na nadama niya at doon mismo sa park ay humagulhol siya ng iyak. Mabuti na lamang at may kasama siyang mga aso na kahit papaano ay naging karamay niya sa sakit na yon. Miss, I ordered hot Americano, not iced Americano. Galit na sabi sa kanya ng isang customer sa cafe kung saan siya nagpa-part-time nang mailapag niya ang order nito sa lamesa. Pasensya na po sir, papalitan ko na lang po agad. Natataranta na sabi niya bago muling kinuha ang tray na laman ng dala niyang maling order. Sa kanyang pagtalikod ay narinig niya pa ang sabi ng customer na, "Fucking stupid." Pagod na kasi si Sabina, kaya nalulutang na ang isip niya. 11:11 na rin kasi ng gabi at hanggang 4:00 ng umaga ang trabaho niya sa cafe na ito na 24/7 bukas. Kagagaling niya lang din sa university. Hindi na nga siya kumakain kanina at agad na nagsimula siya magtrabaho. Bukod pa sa sobrang pagod, ay sobrang dami rin ng mga iniisip niya kaya nalulutang na talaga siya. What the? Dahil nga sa sobrang lutang pa ang iniisip niya, ay hindi niya napansin na may makakasalubong pala siyang isang customer kaya nabangga siya dito at natapon sa suot nito ang hot Americano. Pasensya na po ma'am, pasensya na po, hindi ko po sinasadya. Natataranta na sabi ni Sabina at sinubukan niya pa na punasan ang natapon na kape sa kulay puti nitong suot na damit. Ngunit marahas nito na tinabig ang kamay niya. Hindi ka ba talaga marunong tumingin sa dinaraanan mo? Bulag ka ba, ha? Buliw nito sa kanya. Pasensya na po talaga, ma'am. Hindi ko po kasi kayo napansin. Nang dahil sa'yo nasira atong suot ko. Nakakainis ka naman sa katangahan mo. Ang dapat sa'yo ay tinatanggal sa trabaho. Nasaan bang manager mo kakausapin ko siya na tanggalin ka ng trabaho? Puisit, sinira mong gabi ko. Huwag niyo naman po akong tanggalan ng trabaho, ma'am. Taranta pa rin na sabi ni Sabina. Kailangan ko po ang trabaho kong to. Kahit ano pong gusto ninyo ay gagawin ko. Huwag niyo lang po akong tatanggalin sa trabaho. Talaga? Gagawin mo lahat ng gusto ko? Nakangisi na tanong ng babae at si Sabina naman ay marahan na tumango. Kung ganon, tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. What if I tell you na ang gusto kong gawin mo ay hubarin mo yung suot na damit mo dito mismo, gamitin na pamunas sa natapon na kape? Po? Bakit? Tinaasan siya nito ng kilay. Ayaw mo? Hindi mo ba kaya o baka naman gusto mo na mawalan ng trabaho dahil sa katangahan mo?
Samantala, sa isang lamesa naman sa may sulok kung saan hindi masyadong makikita ng mga tao, ay may nakaupong isang binata na kaharap ay isang magandang babae. Ang babae nakatingin sa nangyayaring kaguluhan, samantalang ang lalaki naman ay naiinis na sa ingay. Kawawa naman ang barista, sabi ng magandang babae, na Anya ang pangalan at binaling nito ang tingin sa binatang kaharap na tahimik at may suot pa na AirPods. Hindi mo ba tutulungan ang babae, Rogue? Nag-angat ang tingin ng binatang si Rogue kay Anya. Why would I? Kasalanan niya naman talagang nangyari, right? Hindi niya naman sinasadya. Mukhang pagod lang talaga siya. And it was very understandable. Hindi ka ba naaawa? Ang gusto ng babae ay i-display ng barista ang katawan niya sa harap ng mga tao dito. Ang daming mga mukhang manyak na lalaki, oh. Nilingon ni Rogue ang nagtatalo. Mabagal na tinanggal ng babaeng barista ang pagkakabotones ng suot na damit, habang ang babae na natapunan nito ng kape ay nakahalukip-kip na nakatingin sa barista. Help her if you want. Walang buhay na sabi ni Rogue kay Anya na umirap at tumayo na para tulungan ng babae. Habang napaigtad naman si Sabina sa gulat nang sigawan ulit siya ng babae na natapunan niya ng kape dahil sa mabagal niyang kilos. Nangingilid ng mga luha sa kanyang mga mata. Ayaw niya naman na ma-display ang katawan niya sa mga tao dito. Ngunit wala siyang choice dahil kung hindi niya gagawin yon ay mawawalan siya ng trabaho. Sa sitwasyon niya ngayon ay kailangan niya ang trabaho. Mahirap na humanap ng iba kung sakali na matanggal siya dito. Ngunit bago pa man mahumadlang tuluyan ni Sabina ang kanyang damit, ay bigla na lamang may humawak sa kamay niya para pigilan siya. Nang mag-angat ng tingin si Sabina sa mukha ng taong pumigil sa kanya, ay nagulat siya nang makita ang isang lalaki. Anong ginawa? Hindi na nagawang tapusin ng babae na natapunan ni Sabina ng kape ang sasabihin nang balingin ito ng masamang tingin ng lalaki. Tila na estatwa pa ito sa kinatatayuan ngayon. Anya? Tawag ng lalaki sa isang babae na agad naman na lumapit sa tabi nito. Yes? Tiningnan ito ng lalaki. Talk to the manager of this cafe and tell them that from now on, this woman will be banned from this place. Wala nang masyadong paligoy-ligoy at iyon ang sinabi ng lalaki bago muling binalingan ng masamang tingin ng babae sa harapan. Tiningnan naman ni Sabina ang lalaki. Dahil sa labis sa gulat, ay halos hindi na makagalaw si Sabina. Ang mga mata niya na kumikinang sa luha ay inosente at nanlalaki na nakatingin sa mabait na lalaki. Tiningnan naman siya nito mula ulo hanggang paa at nang makita ang sitwasyon niya, ay hinubad nito ang suot na coat at pinatong sa kanya para matakpan ang malapit niya ng ma-expose na dibdib. Hinawakan din nito ang coat para sa kanya para hindi yun mahulog at hinila na siya palayo sa eksena. Para iiwas siya mula sa mga malagkit na titig sa kanya ng ibang mga customer na lalaki roon. Salamat po sa tulong ninyo, sir. Nauutal na sabi ni Sabina sa lalaki nang makalabas na sila ng cafe. Don't go back inside just yet. Wait for my secretary to come out. She will handle everything. Sabi nito sa kanya. Tumango na lang si Sabina at muling nagpasalamat sa lalaki. At hindi siya nito sinagot. Iniwan na rin siya nitong mag-isa doon nang may tumawag dito. Hindi niya man lang naibalik ang coat nito. Hi! Nakangiti na lumapit sa harapan niya ang babae na inutusan kanina ng mabait na lalaki. Naayos ko na ang gulo sa loob, nakausap ko na rin ang manager ninyo. And don't worry, hindi ka matatanggal sa trabaho. Yung babae naman, tulad ng utos ng boss ko, ay banned na sa cafe neto kaya I can assure you na hindi na niya ulit magugulo ang trabaho mo dito. Dahil sa sinabi at para bang nakahinga na si Sabina ng maluwag at paulit-ulit siyang nagpapasalamat sa babae. Mabuti na lang at hindi pa siya tanggal sa trabaho niya. Oo nga pala, where's my boss? Hindi ba sabay kayo na lumabas kanina? Tanong nito. Umalis na po siya. Sagot niya naman. What? Iniwan niya ako? Parang hindi makapaniwala ang babae kapag Juan ay napabuntong hininga ito. Ako nga pala si Anya, secretary at pinsan ako ng lalaki na tumulong sa'yo kanina. Ang lalaki naman na tumulong sa'yo kanina ay si Rogue Valderrama ang pangalan.
Ako naman si Sabina Makatarungan. Namahapang dalagang si Anya sa kanyang apelido dahil ngayon lamang daw nito narinig ang ganong klase ng apelido. Habang si Sabina naman ay nagpasalamat ulit kay Anya sa naging tulong nito sa kanya. Hindi rin naman nagtagal si Anya dahil inaantok na raw ito at gusto na umuwi. Bumalik na rin si Sabina sa trabaho at katakataka na hindi siya pinagalitan ng manager nila sa pagkakamali niya, ngunit sa isip niya ay baka dahil sa pinakausapan din nito ni Anya kanina. Ang buong akala talaga ni Sabina ay sobrang malas ang araw niya dahil sunod-sunod ang mga kamalasan na dumadating sa kanya. Mabuti na lang at hindi naman pala puro kamalasan ang naghihintay sa kanya. At kahit paano maswerte pa rin siya dahil hindi pa rin siya natanggal sa trabaho. Alas 4 na ng madaling araw na nakauwi si Sabina sa boarding house niya at pagod na siya at halos bibigay na talaga ang katawan niya. Pero ganun pa man ay tinupi niya rin ang coat ng mabait na lalaking tumulong sa kanya kanina at tinubi iyon sa gilid para masaoli niya sa lalaki kung sakaling muli pa silang magkita. Sa sumunod na mga araw ay ang hinihintay lang ni Sabina ay muling magkape sa pinagtatrabahuan niyang mabait na lalaki at si Anya. Nang lumipas lang 1 linggo ay hindi na talaga ito bumalik. Naisip ni Sabina na baka hindi na talaga sila babalik dito. Marahil ay hindi nila nagustuhan ang nasaksihan na nangyaring gulo. Sabina, pakidala naman sa table number 6. Sabi sa kanya ng isa niyang katrabaho kaya agad niyang tinanggap ang dala nito at dinala iyon sa table number 6. Hi Sabina! At nagulat si Sabina dahil pagdating niya sa table 6 ay 2 tao na hindi niya inaasahan na makita ang nakaupo roon. Si Anya na nakangiti sa kanya ng malawak at si Rogue na seryoso ang muka at nasa laptop ang buong atensyon. Ma'am Anya, gulat niyang sabit. Long time no see, Sabina. Sabi ni Anya bago ito tumayo at tinulungan siya sa dala niya na sobrang gulat niya ay hindi niya namalayan na hindi niya pa pala nalalapag iyon. Kamusta ka na, Sabina? Maayos naman po ako, ma'am. Salamat po dahil sa inyo, hindi ako natanggal sa trabaho ko. Sabi niya. Mabuti naman kung ganon. Tinignan ni Sabina ang binatang si Rogue na abala pa rin sa ginagawa at may kung anong tinatype. Napansin naman ni Anya ang pagtingin ni Sabina sa binata. Siya nga pala, Sabina. Ginulo ka ba ulit ng babae? Tanong ni Anya kaya binalik ni Sabina ang tingin dito. Hindi na po, ma'am. Mabuti naman at takot siya sa naging banta ko sa kanya noon. Habang inaayos si Sabina ang mga order nito sa lamesa, ay ramdam niya ang mga titig sa kanya ni Anya at ang maliit na ngiti sa labi nito. May isasauli po pala ako sa inyo, ma'am. Sabi ni Sabina nang maalala ang coat ng binatang si Rogue na iniwan niya sa loob ng kanyang locker. Pumayag naman si Anya na kunin niya yon kaya nagmamadali na umalis si Sabina para kunin ang paper bag sa locker niya. Bilang pasasalamat na rin sa tulong ng dalawa sa kanya noon, ay kumuha na rin siya ng cake at cookie na ibibigay niya sa kanila. What's this for, Sabina? Gulat na tanong ni Anya nang ilapag niya sa lamesa ng mga ito ang cake at cookie. Para sa amin ba to? Opo, ma'am. Nahihiya niyang sagot. Bilang pasasalamat ko po yan dahil sa tulong ninyo sa akin noon. Ayan lang po kasi ang kaya ko. Sana po'y magustuhan ninyo. Oh, you're so sweet. Thank you. Masaya na sabi pa ni Anya bago napatingin sa hawak niyang paper bag. What about that? Para kanino yan? Para po kay Sir Rogue. Sagot niya kaya nag-angat na rin ang tingin sa kanya si Rogue at tumingin sa hawak niya. Sir, isasaoli ko na po yung coat ninyo. Maraming salamat po sa pagpapahiram sa akin noon. Nauutal na sabi niya sabay binigay dito ang hawak niya at tinanggap naman ito ng binata. Thanks. Tipid na sabi sa kanya ng binata at hindi na nito tiningnan ang laman at itinabi agad sa gilid kaya hindi nito nakita na maliban sa coat ay may isa pa palang nakalagay doon. Nagpasalamat pa siya ulit sa kanila bago nagpaalam dahil kailangan niya nang asikasuhin ang order ng iba pang mga customer. Ganun pa man ay panakaw-nakaw pa rin siya ng tingin sa table nila. Tumatawa si Anya at may kung anong sinasabi. Si Rogue naman ay bahagya lang ng ngumingiti.
At aaminin ni Sabina na mas lalong gumagwapo si Rogue kapag ito'y nakangiti. Gwapo ng lalaki, no? Maganda rin ang girlfriend niya. Sabi sa kanya ng isa niyang katrabaho na nasa loob ng counter, sabay lapag ng tray na may 2 tasa ng kape sa kanyang harapan. Hindi niya girlfriend yon, magpinsan sila. Sabi naman ni Sabina at dinampot niya ang tray. We, paano mo naman nalaman? Kilala mo ba sila? Muling lumingon si Sabina sa table nila Anya at nagulat siya dahil nung saktong lumingon siya ay nakatingin din pala sa kanya si Anya at ngumiti ito sa kanya. Gulat man ay nginitian niya rin ito pabalik bago siya nag-iwas ng tingin at tinanong sa katrabaho kung saang table niya dadalhin yon. Anak, padalhan mo naman kami ng pambili ng vitamins itong si Sunshine. Hindi kasi siya kumakain ng maayos. Nag-aalala na kami sa kanya. Napasabunot naman si Sabina sa sariling buhok dahil sinabi ng kanyang ina na tumawag kahit 10 oras na ng gabi at kahit alam naman nito na meron siyang trabaho. Ma, pasensya na po pero ang pera ko po ngayon ay pambayad ko lang sa matrikula. Hindi ko na po pwedeng galawin yun dahil malapit na ang exam namin. Paliwanag niya. Ano ba yan? Talagang uunahin mo pa yan kesa sa kapatid mo na kailangan ng tulong mo? Panunumbat nito. Pasensya na po talaga, ma. Baka pwede po na kayo na lang munang gumawa ng paraan. Baka pwede po na makahingi tayo ng tulong sa ama ng pinagbubuntis ni Sunshine. Walang-wala ho talaga kasi ako ngayon eh. Babawi na lang po ako sa sahod ko. Grabe ka naman talaga ha, Sabina. Hindi ka ba talaga naaawa dito sa kapatid at pamangkin mo? Sa amin na magulang mo. Talaga bang hahayaan mo kami na lumuhod at magmakaawa sa walang kwentang ama ng dinadala ng kapatid mo para sa kakarampot na pera pambili lang ng vitamins silang 2? Huminga ng malalim si Sabina. Batid niya na kung susubukan niya pang magpaliwanag sa kanyang ina, ay mas lalo lamang nagugulo at magagalit na naman ito sa kanya. Siya na lang ang gagawa ng paraan. Sige po, ma. Mamaya paglabas ko sa trabaho ay magpapadala po ako sa inyo. Sige, dagdagan mo na rin ang ipapadala mo, ha? May bawas pa yon sa pinagkukunan ko at may babayaran pa akong utang. Bumili kasi ako ng cream para sa kapatid mo at nang hindi siya magkaroon ng stretch marks ng tulad sa akin. Sige po, ma. Bye. Miss ko na po kayo. Hindi sumagot ang kanyang ina at basta na lang na pinatay ang tawag. Nagbuntong hininga naman si Sabina bago umikot para sana bumalik na sa trabaho ngunit natigilan at nagulat nang makitang nasa likuran niya si Anya. Ma'am Anya, gulat niyang sinabi. Pasensya ka na. Hindi ko sinasadya na makinig sa usapan niyo ng mama mo. Ayos lang po yun, ma'am. Bakit po pala kayo nandito? May kailangan po ba kayo sa akin? Hinanap lang kita para sana magpaalam na uuwi na kami at magpasalamat na rin sa cake na binigay mo. Ngumiti siya dito. Walang anuman po yun, ma'am. Salamat din po sa inyo at mag-iingat po kayo pa uwi. Sabay na silang bumalik ni Anya sa loob kung saan nabutan nila si Rogue na nakahanda ng umuwi. Nagpaalam din si Sabina sa binata na hindi naman sumagot. Oh look! May nilagay din pala siyang cookies dito. Sabi ni Anya kay Rogue na nagda-drive ng buksan ni Anya ang paper bag na binigay kanina ni Sabina. Dahil nga sa sinabi ni Anya ay napabaling si Rogue dito. Binasa na rin ni Anya ang sulat sa sticky notes na kasama rin sa loob. Akin na lang to ha. Siya raw ang nag-bake nito bilang pasasalamat sa tulong mo sa kanya. Hindi naman sumagot si Rogue at si Anya ay binuksan ng cookies at tinikman. Oh wow! Ang sarap! Manghana sabi ni Anya. Here, try it! At may nilapit ito na isang cookie sa bibig ni Rogue na kinain naman yon. It's good, right? Ang tipid na tangulang sinagot ni Rogue sa tanong ni Anya. Nakaka-amaze talaga ang batang yon, hindi ba Rogue? Hindi naman sumagot si Rogue kaya tiningnan ito ni Anya. Narinig ko kanina na hinihingan siya ng pera ng magulang niya para raw yata sa vitamins ng kapatid na Burns. Ang kawawang si Sabina, binigay na lang ang pang-tuition niya. Pero alam mo ba, sa kabila ng nangyari sa kanya kanina ay nakuha niya pa rin ng umiti. Binigyan niya pa tayo ng cake. At ikaw naman talagang pinag-bake ka pa niya ng cookie.
Tiningnan ni Rogue ang pinsan. Bakit ba sobrang curious na curious ka sa batang yun na talagang nakinig ka pa sa usapan nila ng magulang niya? Bata? Natawa naman si Anya. You're calling her bata? Para namang sobrang tanda mo ng pakinggan yan. Bata rin naman ang tawag mo sa kanya. That's because I'm already 36. Si Sabina, baka nasa 20 plus pa lang. While you're only 29. Ilang taon lang ang agwat mo sa kanya, no? Bata pa rin. Mas bata sa akin. Yeah, but you know what? I feel like pag si Sabina ang babae na ipapakilala mo kay Lolo na maging asawa mo, feeling ko magugustuhan agad siya ni Lolo. Sabina sa type of girl na tipong hindi ka lang basta papatulan dahil lang sa pera. She's kind and beautiful. Sa tingin mo rin ba? Hindi sumagot si Rogue sa tanong ni Anya habang panay pa rin ang kakadaldal nito patungkol kay Sabina na hinayaan na lang din ni Rogue. Hanggang sa ang kadaldalan nga ni Anya ay nauwi na sa pagbanggit sa gusto ng lolo nila na kailangan niya na mag-asawa at magkaroon ng sariling pamilya. Hindi rin talaga maintindihan ni Rogue kung bakit siyang pinipilit ng lolo niya na mag-asawa na habang si Anya na nasa tamang edad na para mag-asawa ay hindi man lang kinukulit ng lolo nila na mag-asawa. Sadyang si Rogue lang talagang pinuntirya ng lolo nila tungkol sa kasal. Anong problema, Sab? Tanong kay Sabina ng kaklase at kaibigan niya ring si Celine nang makita siyang malungkot na nakaupo sa gilid ng hagdan. Naupo rin ito sa tabi niya na may pag-aalala. Wala, may iniisip lang ako. Ano? May hindi ka ba napasa sa mga activities at ganyan ka na lang kalungkot ngayon? Hindi. Sagot naman ni Sabina. Iniisip ko lang mga bayarin ko. Kulang na kasi ang pang-tuition ko at matagal pa ang sahod ko. Bakit? Akala ko ba kumpleto ng pang-tuition mo? Pinadala ko kasi muna sa probinsyang iba. Kailangan daw kasi nila ng pambili ng vitamins ang buntis kong kapatid. Baka raw kung hindi uminom ng vitamins ang kapatid ko, baka mapano pang baby sa sinapupunan niya. Bakit kailangan na ikaw pa? Gumawa kaya muna sila ng paraan at hindi iasa lahat sa'yo. Dahil alam naman nila na kailangan mo rin ng pera at nag-aaral ka pa. Naiinis sa sabi naman ni Celine. Kaya nga Nagbuntong hininga ng malalim si Sabina. Pero hindi ko rin naman sila masisisi. Baka wala na silang mahiraman ng pera dahil marami-rami na rin ang pinagkakautangan nila sa amin. Pasensya ka na ha. Gusto ko tang tulungan kaso kapos din ako ngayon Sapat lang ang pera na meron ako ngayon para pang tuition ko. Ayos lang. Ngumiti naman si Sabina. Hahanap na lang ako ng paraan bago ang deadline ng pagbayad. Naisip ni Sabina na magbale na lang muna sa kanyang part-time job upang may ipangdagdag siya sa tuition niya. Nakiusap siya nung gabing pumasok siya sa trabaho ngunit hindi pumayag ang may-ari. Kahit ipinaliwanag niya naman na ang perang babalihin niya ay para rin sa tuition niya ay hindi ito pumayag. Marami raw kasi itong mga stocks na pinadeliver at kailangan na bayaran. Naiintindihan naman ni Sabina ang dahilan ng boss nila kaya hindi na siya nagpumilit. Ang hindi naman alam ni Sabina ay may alam si Anya sa kung ano ang mga pangyayari sa buhay niya. Alam nito na bumali ito sa boss nito dahil matapos ang nangyaring gulo noon sa cafe ay pinakuusapan ni Anya ang ilan sa mga staffs ng cafe na ipaalam dito kung ano ang nangyayari kay Sabina. Ang sabi lang naman ni Anya sa staffs noon ay ipaalam sa kanila kung bumalik pa ba ang babaeng pinaban nila at kung ginugulo pa ba nito si Sabina at hindi naman in-expect ni Anya na sasabihin ng mga ito sa kanila ang problema ni Sabina. Ngunit pabor din naman yon para kay Anya. Kailangan mo ng pera, hindi ba? Nagulat pa si Sabina sa biglang tanong sa kanya ni Anya. Kanina ay dumating ito sa coffee shop ng mag-isa. Humiling ito kung maaari ba sila makapag-usap na pinaunlakan naman ni Sabina. Ngunit hindi niya alam kung paano nalaman ni Anya na kailangan niya nga ng pera. Bagaman gulat pa ay tumango si Sabina. Opo. Then, be Mr. Rogue Valderrama's wife. May ngiti pa sa labi nito na sabi. Po? Gulat naman na sambit ni Sabina. If you agree, we will give you everything. Money,
House, food, clothes, accessories, anything that you want. Ibibigay niya sa'yo. Alam mo naman siguro kung gaano kayaman si Mr. Valderrama, right? Kung magiging asawa ka niya sa loob lang ng 2 taon, ay hindi ka naman mamroblema sa pera. Ano mang gagastusin mo sa buhay, makukuha mo. Hindi mo kailangang magtiis sa trabaho na to para lang may pangbayad ka ng tuition fee. Gulat at naguguluhan si Sabina sa sinabi ni Anya. Hindi niya maintindihan kung bakit bigla-bigla na lang itong natanong ang tungkol sa bagay na yon. Pero bakit gusto niyo po ko na maging asawa ni Sir Rogue? Alam ko po na sobrang yaman at successful niya. Marami namang ibang mga babae ang nagkakandara pa sa kanya. Bakit po ako? It's not that he really wants you to be his wife. Tapat na sagot ni Anya. Maganda ka naman pero hindi pa siya ready para sa mga ganong bagay. Pero sa ngayon, ikaw ang nakikita namin na best option para maging asawa niya. Hindi ko po kayo maintindihan. Gulong-gulo pa rin si Sabina. Gusto ng lolo namin na magkaroon na siya ng asawa. But he is still single kaya wala pa siyang pwedeng pakasalan. And when I first saw you, I felt like you would be the best option para maging asawa niya. Pero bakit po ako? Marami naman pong ibang babae riyan na sigurado ako na tatanggapin ng alok ninyo. You're simple. Yung tipo ng babae na hindi iisipin ng lolo namin na papato lang kay Rogue dahil sa pera. Ikaw yung tipo na kahit anong sabihin ay paniniwalaan ng lolo namin. Our lolo is not matapobre at ang gusto niya para kay Rogue ay isang babae na genuine at hindi lang basta-basta pera ang habol sa kanya. Kung ikaw ang ipapakilala ni Rogue kay lolo, ay wala na siyang magiging reklamo. I hope that answers your question. Kung tinatanggap mo ang alok ko, tell me as soon as possible para masabi ko kay Mr. Valderrama at mahihanda na namin na magiging simpleng kasal ninyo ang dalawa. Bagaman alam ni Sabina na mabait si Rogue at si Anya, hindi niya matatanggap ang alok nito sa kanya at bukod pa ron na hanggang ngayon ay gulong-gulo pa rin siya sa mga sinabi nito. Pasensya na pero hindi ko po matatanggap ang alok ninyo. Naiintindihan ko, pero kung sakaling magbagong isip mo, here's my calling card. Just give me a call at maaari natin pag-usapan ulit ang bagay na ito. Hindi mo naman kailangan na pilitin ang sarili mo na tanggapin ang alok ko. Just because iniisip mo ang naging tulong namin sa iyo noon. It was in the past. Nakabawi ka na roon. So don't force yourself and give yourself time to think. Sa lamesa. Tiningnan niya rin ang babae na ngayon ay naglalakad na palabas ng restaurant. Huminga siya ng malalim bago dinampot ang card niya. Hindi niya talaga alam kung ano ang pumapasok sa isip ng mga mayayaman na yon para bigla na lang siyang alokin ng kasal kapalit ng pera. Oo nga, kailangan niya ng pera dahil sunod-sunod ang mga bayarin niya. Dagdagan pa na nabuntis ang kapatid niya kaya dagdag na naman yon sa kailangan niyang isipin. Lalo na ang kapatid niya ay hindi pinanagutan na nakabuntis dito. Ngunit kahit gaano pa kahirap ang buhay, ay hindi tatanggapin ni Sabina ang alok na yon. May dignidad pa naman siya kahit na halos wala nang laman ang kanyang sikmura dahil sa labis niyang pagtitipid. Ganun pa man, sadyang dumarating talaga tayo sa punto ng ating buhay na wala na tayong ibang nagiging choice kung hindi ang talikuran ng sariling dignidad. Isang araw ay bigla na lamang tumawag sa kanya ang kanyang ina at sinabi na nasa ospital ang kapatid niya dahil dinuguraw ito. Ang sabi ng doktor, ang dahilan daw ng pagdudugo nito ay dahil sa uminom ito ng maraming alak at sa sobrang stress. Bakit mo naman ginawa yun, Sunshine? Alam mo naman na buntis ka at masama yun para sa anak mo. Galit na tanong ni Sabina sa kapatid, na ngayon ay naka-video call niya at umiiyak pa. Ginawa ko lang naman yun, ate, dahil gusto kong malaglag ng bata para hindi mo na kami maging problema. Nahihiya na kasi ako sa'yo, ate. Hindi ko naman hiniling sa'yo na ipalaglag mo yung dinadala mo. Hindi ko alam kung ano bang naiisip mo para gawin yon. Kaya kita pinagsabihan dahil gusto ko na ma-realize mong pagkakamali mo. Gusto ko na may matutunan kang leksyon sa buhay dahil magiging isang ina ka na. Hindi pwede na palagi ka na lang padalos-dalos kung magdesisyon. Kahit nagalit ako sa'yo,
ay wala akong sinasabi na gusto kong mawala ang pamangkin ko. Ni minsan na hindi sumagi sa isip ko na hilingin sa'yo na ipalaglag mo ang batang yan. Dahil tanggap ko ang batang yan kahit anong mangyari, pamangkin ko pa rin yan. Kahit lahat ng meron ako ibibigay ko sa inyo. Gagawin ko. Lumaki lang ng maayos ang batang yan. Galit na sabi ni Sabina sa kapatid. Hindi niya na rin napigil ang pagtulo ng kanyang mga luha. Si Selena na sa kanyang tabi ay nakikinig at naluluha na rin at inalo na rin siya nito. Salamat ate. Patawarin mo ako sa lahat ng nagawa ko. Kung sinubukan ko na ipalaglag ang anak ko. I'm so sorry ate. Bagaman nagagalit si Sabina sa ginawa ng kanyang kapatid, ay naiintindihan niya rin ito. Baka sa sobrang stress lang talaga ito sa mga nangyayari. Lalo pat napakabata pa nito para sa napakalaking responsibilidad. At alam din ni Sabina na may kasalanan din siya sa nangyari dahil labis siyang nagalit sa kanyang kapatid. Malaki ang kailangan nilang bayaran para sa hospital bill ng kanyang kapatid dahil sa pribadong ospital ito dinala dahil yun lang ang pinakamalapit at ang padala niya na lang ang hinihintay ng mga ito para makauwi na si Sunshine. Ayon sa kanyang ina, kung mananatili pa si Sunshine sa hospital ay mas lalo lang nalalaki ang kanilang kailangang bayaran. Hindi na alam ni Sabina kung ano pang gagawin niya. Wala na siyang mapaghiraman ng pera at bukod pa roon hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nakakapagbayad ng tuition niya dahil kulang pa rin ang pambayad niya. Hindi na alam ni Sabina kung ano ang gagawin niya. Kaya naman, noong wala na talaga siyang ibang maisip na paraan ay hinalungkat niya sa gamit niya ang calling card na binigay sa kanya noon ni Anya at tinawagan niya ito para makapag-usap sila tungkol sa alok na to sa kanya noon. Sigurado ka na ba sa desisyon mo? Magpapakasal ka na talaga kay Rogue? Naninigurado na tanong sa kanya ni Anya. Napasiklop ang mga kamay ni Sabina dahil kinakabahan siya dahil sa totoo lang ay may pagdadalawang isip siya sa gagawin niyang ito. Ngunit ito na lang talaga ang naisip niya na paraan kaya marahan siyang tumango. Opo, buon ang pasya ko. Basta ang kapalit ay matulungan niya ako at ang pamilya ko. Naku, oo naman. Masaya naman ang sagot ni Anya. Hindi magiging problema yan. Habang asawa ka pa ni Rogue, ay sagot namin lahat ng pangangailangan mo at ng buong pamilya mo. Maging ang panganganak ng kapatid mo ay sagot din namin. At babayaran ko na rin ang buong tuition fee including other fees mo hanggang sa makagraduate ka. Kahit ano. At sa oras na matapos ang contract ninyo at kailangan nyo na maghiwalay dalawa, we will give you an additional 20 million in a house and lot. What do you think? Sapat na ba yun o kailangan pa nating dagdagan? Sapat na po yun, ma'am. Sobra-sobra na nga po yun. Sagot pa ni Sabina. Para kay Sabina, hindi naman siya kailangan na bayaran ng mga ito ng ganong kalaki. Sapat na sa kanya ang marinig na tutulungan sila ng mga ito. Mag-iisip na lang ako ng maaari pang idagdag sa maaari naming ibigay sa iyo pagkatapos na ng contract ninyong dalawa. Bukas na bukas ay ipapasundo na kita sa driver ni Rogue para sa bahay ka na niya tumira. Uuwi na rin kasi si Lolo sa susunod na linggo kaya habang wala pa siya ay dapat masanay na kayo na nasa isang bahay tumira para kapag kaharap niya na si Lolo ay hindi na gaanong problema ang pagpapanggap ninyo dahil sanay na kayo sa presensya ng isa't isa. Maraming salamat po, ma'am, sabi niya. No, I should be the one thanking you, sabi pa ni Anya. Inabot nito ang kamay niya na nakapatong sa lamesa. Nabawasan ang mga problema ko dahil sa'yo. Huwag ka na rin pala mag-alala sa kapatid mo. Bukas na bukas din ay makakalabas na sila ng ospital nang walang kahit anong problema. Kami nang bahala sa kanila. Siya nga pala, gusto mo ba na magpadala na kami ng pera sa kanila bilang paunang bayad? Hindi po, sagot naman ni Sabrina. Kailangan na po namin ng pambayad para sa hospital bill ng kapatid ko. Pero maliban po doon na hindi niyo na po sila kailangang bigyan ng pera o kung ano pa man ang material na bagay. Why? You are allowed to ask anything. Kahit ano pang hilingin mo, ibibigay namin para sa'yo. Ayoko po kasi na maging sobrang matali ang pera para sa kanila. Nag-aalala po kasi ako na ang pera na maitutulong po ninyo sa amin ay mauuwi sa wala.
Baka po'y lalo silang tamarin na magtrabaho at iubos lang po nila sa pagsusugal. Kahit na ang pamilya niya naman ang dahilan kung bakit niya ginagawa ito, ay ayaw naman ni Sabina na ibigay lahat sa kanila. Ayaw niya kasi na mas lalo pa na maging batugan ng pamilya niya sa oras na makaranas ng kaginawaan at iasa na lang ulit ang lahat sa kanya at sa mga tumutulong sa kanila. Gusto ni Sabina na kumilos din sila kahit papaano dahil hindi sa lahat ng oras ay kailangan na siya ang lahat na gumagawa ng paraan at kumilos. Mabuti na lang at naiintindihan naman ni Anya ang nais niyang mangyari at hindi na nagpumilit pa. Ang pera na ipinadala lang nito sa kanyang pamilya sa probinsya ay sapat lang para makalabas ang kapatid niya sa ospital. Walang labis, walang kulang. Katulad ng sinabi ni Anya kinabukasan ay may magarang sasakyan ang sumundo sa kanya sa kanyang dorm. Pagdating niya sa malawak at sobrang ganda ng mansyon na pagmamayari ni Rogue, ay naroon na rin si Anya ngunit wala pa roon si Rogue. Maaga raw kasing umalis si Rogue kanina para pumasok sa opisina. Ipinaliwanag sa kanya ni Anya ang lahat ng mga kailangan niyang malaman sa kanilang contract bago siya nito pinapirma ng marriage contract na ang pirma niya na lang ang kulang dahil nakapirma na si Rogue. Magandang benefits si Sabina sa contract nila na ito. Daig niya pang nanalo sa loto. At the same time, nagigilty din siya dahil kailangan lokohin ang lolo ni Rogue at paniwalain na mahal nga nila ni Rogue ang isa't isa kaya sila kinasal ng patago. Ma'am Sabina, pinapatawag po kayo ni Sir Rogue. Nasa may pool area po siya, gusto niya raw po kayo na makausap. Bandang hapon na yon at abala si Sabina sa pag-aaral para sa kanilang midterms nang kumatok sa kwarto niya ang isang kasambahay. Sige po, lalabas na po ako. Sagot ni Sabina sa taong nasa labas. Natataranta na agad na inayos niya ang kanyang sarili para magmukha naman siyang presentable na haharapin si Rogue. Hindi niya kasi alam na nakauwi na pala ang asawa niya. Ang akala kasi ni Sabrina ay gabi pa ang uwi ni Rogue dahil yun ang sinabi sa kanya ni Anya bago ito umalis. Nakasunod si Sabina sa kasambahay hanggang sa marating nila ang pool area at doon niya nga nakita si Rogue na nakaupo sa isang lounge at may binabasa na papeles. Nang mapansin nito ang presensya nila ay lumingon ito sa gawin nila. Sa hindi naman malaman na dahilan ay halos hindi na huminga si Sabina. Sobrang bilis ng tibok ng kanyang puso at pakiramdam ni Sabina ay nawawala na rin ng lakas ang mga buto-buto na lalo na nung sila na lang dalawang naiwan sa pool area dahil iniwan na sila ng kasambahay. Habang naglalakad si Sabina palapit sa kinauupuan ng kanyang asawa ay nasa kanyang mga mata nito kaya mas lalo lamang siyang kinabahan. At halos hindi na rin siya huminga sa takot na baka'y may hindi siyang magandang gawin at hindi magustuhan iyon ni Rogue. Magandang hapon po, Sir Rogue. Ang kinakabahan at nauutal pa na bati ni Sabina sa kanyang asawa. Maupo ka. Tumango si Sabina at naghanap ng mauupuan. Pinagsalikop niya ang kamay niya at tumingin sa mata ng kanyang asawa na titig pa rin sa kanya. Nagustuhan mo ba ang bahay? If you don't like this place, pwede tayong lumipat sa isa ko pang bahay. Or we can buy a new house for us. Panimula na tanong ng binata. Ayos na po ako rito, sir. Since you are now my wife, practice calling me by endearment from now on. Nawindang si Sabina. Endearment? Yes. Ano pong klase ng endearment, sir? You decide. Sagot nito. Kung ano sa tingin mong maganda. Bakit kailangan po na ako mag-decide? Because I can easily get used to calling you by whatever endearment I may want to use or call you. Ikaw, mabilis ka bang masanay na tawagin ako sa ganon? Umiling si Sabina. Hindi po. Then, think of something comfortable for you. Something you can easily get used to. And that won't make you feel awkward whenever you're calling me. Tahimik na nag-isip si Sabina. Wala pa siyang naging nobyo kahit isa noon kaya wala pa siyang ideya sa kung ano ang dapat na maging tawagan nila ng asawa niya. Malalim ang iniisip niya at si Rogue naman ay lihim na lamang na napapangiti habang nakatingin pa rin sa kanyang asawa na sobrang seryoso sa pag-iisip. Kumikinang ang mga mata ni Sabina nang may maisip na siya.
Babe? Sabay tingin niya sa kanyang asawa. At napigilan naman si Sabina, sabay nag-init ang pisngi niya nang sumagot si Rogue ng, Yes? I mean, okay na po ba sa inyo ang ganong tawag ko? Bahagyang tumaas ang gilid ng labi ni Rogue. Yes, it's okay. You call me babe, and I call you baby. Baby? Aha. Para naman isipin ni Lolo na pinag-isipan natin mabuti ang tawagan natin. Okay po, sir. Babe. Pagtama nito sa kanya. Okay po, sir, babe. Hindi makapaniwalang mukha ni Rogue dahil sa sinabi niya pero ganun pa man ay wala na itong ibang sinabi at basta na lamang iniwan siya. Sa unang araw niya sa bahay ni Rogue ay naging maayos naman ang lahat dahil mabait naman ang lahat ng mga kasambahay ni Rogue. Maging ang asawa niya ay mabait din sa kanya. Kahit pa hindi ito pala salita at nagtatrabaho lang sa laptop. Sab, saan ka ba nakakuha ng pera para pambayad sa hospital bill ng kapatid mo? Tanong ng kanyang ina na tumawag. Nanghiram po ako sa trabaho ko. Kaya mo naman pala na manghiram sa kanila ng ganong kalaki. Hinayaan mo pa kami na mangutang dito kung kani-kanino lang. Dapat nung una pa lang ginawa mo na yon. Hindi ko naman po pwedeng gawin yon kung wala pa akong valid na dahilan. Paliwanag niya. Ngunit tulad ng dati ay wala pa rin pakialam sa kanya ang ina niya at mas iniisip nito ang kahihiyan daw nito sa lugar nila dahil sa kakapangutang. Nagalit pa nga ito sa kanya. Kahit siya na nga ang gumagawa ng paraan may maipadala lang sa kanila. Baby, where are you? Boses ni Rogue yon mula sa kung saan na hinahanap siya. Sino yan, Sab? May kinakasama ka na ba dyan? Nakakalimutan mo na bang responsibilidad mo sa amin? Galit na tanong sa kanya ng kanyang ina. Dahil sa narinig ni Sabina ang mga yapak ni Rogue ay nataranta siya. Agad niyang pinatay ang tawag na hindi niya sinasagot ang tanong nito. Paglingon niya sa kanyang likuran ay nakita niya si Rogue. Kaagad din na pinahid ni Sabina ang mga luha sa kanyang mata kaya nagtagpo ang kilay ni Rogue sa pagtataka. What's wrong? Bakit ka umiiyak? Ay, wala po. Napuwing lamang po ako. Napuwing ang dalawang mata mo? Habang naglalakad ito palapit sa kanya, halata sa itsura ni Rogue na hindi ito naniniwala sa sinabi niya. Tumawag po kasi ang magulang ko. Huminto sa harapan niya si Rogue. And? You missed it? Marahan siyang tumungo. Opo. Gusto mo ba na bumisita sa kanila? You can use my jet para makauwi ka rin agad the same day. Hindi na po kailangan, sir. Why? Alam ko naman po kasi na hindi sila matutuwa na makita ko. Balungkot niyang sagot. Ilang taon ka na ba na hindi nakakadalaw sa kanila? Mula po nung umalis ako ng probinsya. 3 taon na po nakakaraan. Sagot niya. Matagal na rin pala. Bakit naman hindi sila matutuwa kung bibisita ka sa kanila gayong matagal na rin pala kayong hindi nagkikita? Iniwas ni Sabina ang tingin niya. Marami pa po kasi akong kailangan na bayaran bago ako umuwi sa amin. Kung uuwi po ako na walang mabibigay na kahit ano sa kanila, ay magagalit sila sa akin. Tapat niyang sagot. I'll give you money. Hindi ba sinabi sa'yo ni Anya na kahit anong kailangan mo ay sabihin mo lang sa akin at ibibigay ko? Money is not going to be a problem. Binalik niyang tingin sa mukha nito. Hindi na po kailangan, sir. Nakakahiya na po sa inyo. Sapat na po sa akin ang tulong ninyo para makalabas ng ospital ang kapatid ko. I am your husband now, Sabina. Hindi mo kailangan na mahiya sa akin. At ng gabi na ngayon, ay bigla na lang may nag-send ng 5 milyon sa bank account niya. Kinausap ni Sabina ang asawa niya dahil alam niya na kay Rogue nang galing yon, ngunit ang sagot lang nito sa kanya ay para raw yan sa kanya para panggastos niya at kung maubos man raw ay sabihin lamang dito para makapag-send ito ng panibago. Sinabihan naman ni Sabina ang asawa na hindi siya nito kailangang bigyan ng ganong kalaking pera dahil hindi niya naman kayang gumastos ng sobrang laki. Ngunit hindi pa rin ito binawi ang pera. Doon na lang daw yon sa bank account niya. Salamat sa paghatid.
Nahihiya na sabi ni Sabina sa asawa nang ihatid siya nito sa university niya. Rogue smiled. You're welcome, baby. Nahihiya na bahagya niya lang itong initian bago siya lumabas ng sasakyan nito. Kumaway pa siya sa sasakyan ni Rogue kahit hindi niya alam kung nakatingin ba ito sa kanya ngayon. Girl, I heard nag-fully paid ka na raw ng tuition hanggang sa makagraduate ka. Totoo ba? Masayang tanong sa kanya ng kaibigan niya nung makita siya nito. Nagtaka si Sabina. Huh? Usap-usapan ka ngayon sa campus, girl. Ang chismis ng iba ay baka raw nanalo ka sa loto o di naman kaya may sugar daddy ka. Hindi ako nanalo sa loto, no? Pero bayad na talaga ang buong tuition fee mo? Siguro, hindi ko alam. Sa isip ni Sabina ay baka si Anyang may gawa nun dahil ipinaalam din ito sa kanya noon na babayaran ang lahat ng mga kailangan niyang bayaran sa university niya. Pero hindi naman in-inform ng mga ito sa kanya na gagawin na nila iyon ng agad-agad. Ma'am! Lumayon si Sabina nang marinig yung boses ng kanilang driver na siya rin nag-drive kanina. Tumakbo ito palapit sa kanya. Pinabibigay po pala ng asawa ninyo, sabi nito nung nasa harapan niya na sabay abot sa kanya ng isang black card. Hindi niya raw po kasi kayo masusundo mamaya dahil busy siya sa opisina. Bumili na lang daw po kayo ng kahit anong gusto niyo. Pwede niyo rin raw po ilibre na rin ng mga kaibigan ninyo. Pasabi po salamat, sabi niya nang matanggap ang black card. Nagpaalam na rin kaagad sa kanya ang driver dahil naghihintay na raw dito si Rogue at nang harapin ni Sabina ang kaibigan niya ay nakaawang ang labi nito sa kanya. Hindi makapaniwala sa narinig at sa nakita na hawak niya ang black card. Asawa? May asawa ka na? Kailan pa? Gulat na gulat pa rin na tanong ni Celine. Bago lang, tapat niyang sagot. Sa totoo nga niya na feeling guilty si Sabina dahil hindi niya agad nasabi sa kaibigan ang tungkol sa pag-aasawa niya. Talaga? Bakit hindi ako invited? Private kasi ang kasal namin dahil yun ang gusto ng asawa ko. Palusot niya, kahit ang totoo ay wala naman talagang kasal na naganap at basta na lang silang nagpirmahan ng marriage contract at tumira sa iisang bahay. Siya bang nagbayad ng tuition fee at utang mo? Oo. Oh my God! Napatili ito. So, totoo nga na nakabinggit ka ng matandang mayaman? Hindi siya matanda. Okay lang naman sa akin kung matanda ng asawa mo. Ganon talaga ang buhay. Nasa option ko na nga rin na humanap ng matandang mayaman na malapit ng mamatay para hindi na rin ako mahirapan sa mga bayarin. Nako, kung may kaibigan yung asawa mo ngayon, ipakilala mo naman ako. Gusto ko na rin ang makaahon sa hirap at humiga sa pera. At hindi na nga siya tinigilan ni Celine ang araw na yon. Panay ang daldal na sa kanya at sabi na gusto nitong makilala ang asawa niya. Just act normal. Hindi naman masamang ugali ng lolo ko kung magugustuhan ka niya. Paalala sa kanya ni Rogue. Kasalukuyang magkatabi sila nakaupo sa iisang sofa. Hinihintay nila ang pagdating ng lolo nito mula sa France. At sa totoo lang, hindi na maipaliwanag ni Sabina ang kaba na nararamdaman niya ngayon. Para bang nawalan ng lakas ang lahat ng buto niya sa katawan. Nung pumasok na sa loob ng mansyon ng lolo ni Rogue, kasabay ang katulong na may dala sa mga gamit nito. Sa kanilang pagtayo at lapit sa matanda, ay halos matumba si Sabina. Mabuti na lamang at nasa tabi niya si Rogue. Nakahawak siya sa braso nito kaya hindi siya tuluyang natumba. Lolo, this is my wife, Sabina Makatarungan Valderrama. Pakilala sa kanya ni Rogue sabay pinulupot pa nito ang braso sa bewang niya. Puting-puti ang buhok ng lolo ni Rogue. Ganon pa man ay kapansin-pansin pa rin ang kagupuhan nito. Ikinagagalak ko po kayo makilala, Lolo. Kinakabahan na sabi ni Sabina sabay yumuko siya. Ang akala ni Sabina ay masungit ang lolo ni Rogue. Base kasi sa itsura nito, pero nagkamali siya dahil agad niya itong nakasundo at magiliw na tinanggap siya nito sa pamilya. Naikwento pa nga sa kanya ng matanda na ito na raw ang nagpalaki kay Rogue dahil maagang nawala ang mga magulang ni Rogue dahil sa isang plane crash na parehong kumitil sa kanilang mga buhay.
Sabi ko naman magugustuhan siya ni Lolo. Tingnan mo, pinagyayabang niya na si Sabina sa mga kaibigan niya dahil sobrang swerte daw ng apo niya sa kanya. Masaya na sabi sa kanila ni Anya. At masaya rin si Sabina na malaman na tanggap siya ng lolo ni Rogue para kay Rogue. Pakiramdam niya kahit papaano ay nawala ang tinik sa dibdib niya ng dahil doon. Sino siya? Bulantang na tanong sa kanya ng kaibigan niyang si Celine. Habang nakatingin kay Rogue na nakatayo sa tabi niya. Hinatid siya nito kanina sa university niya at naisip ni Sabina na oras na rin para ipakilala niya ang asawa sa kaibigan. Hi! Ngumiti si Rogue kay Celine sabay inilahad ang kamay. I'm Rogue Valderrama, Sabina's husband. Siyang asawa mo? Baling sa kanya ni Celine at nang tumango siya ay nalaglag ang panga nito dahil sa gulat. Hello po, ako naman po si Celine. Kaibigan po ako ni Sabina. Nice meeting you, Celine. Padalas kang ikwento sa akin itong asawa ko. Sabay pinalupot ni Rogue ang braso sa bewang niya. Maging ang ilan sa mga blockmates niya na naroon ay nakatingin at nakakinig sa kanila ay nalaglag din ang mga panga dahil sa gulat. Nawalang haka-haka ng ilan sa mga students sa universidad niya kaya siya biglang nakaahon sa hirap ay dahil sa nagkaroon siya ng asawa na isang matandang mayaman. At magmula nga nang malaman ng mga tao roon na ang asawa niya ay walang iba kundi si Rogue Valderrama ay naging sobrang ganda ng pakikitungo sa kanya ng ilang mga students. Mag-kiss kayo! Sigaw ni Anya sa kanila na siyang may hawak ng camera. Dali! Kailangan ko kayong makuna ng picture na kunwari ay stolen at ipopost natin sa social media. Dalian nyo na! Mariing napalunok si Sabina. At saka tumingin siya sa mga mata ni Rogue. Ang braso ng kanyang asawa ay nakapalupot sa bewang niya. Kasalukuyang kinukunan sila ng picture ni Anya dahil ipopost daw nito sa social media bilang announcement tungkol sa kanilang pagiging mag-asawa. After 2 months of being married, ay ngayon lamang nila kukumpirmahin ang mga haka-haka ng ilang tao sa social media na kasal na ang CEO ng Valderrama's Empire. Ano na? Maghalikan na kayo! Naiinip ng sigaw ni Anya sa kanila. My God, don't tell me hanggang ngayon na hindi parang kayo nagkikiss. 2 months na kayong kasal. Paano niyo ba napaniwala si Lolo na mahal niyo nga ang isa't isa? At sa loob nga ng 2 months silang pagiging mag-asawa ay walang kahit na anong nangyari sa kanilang dalawa. Kahit hawakan siya ay hindi ginagawa ni Rogue. At pinagpapasalamat naman iyon ni Sabina kaya naman ang pinapagawa sa kanila ngayon ni Anya ay isang napakahirap na gawain. Relax, sabi sa kanya ni Rogue sa malalim na boses. Ang mainit at mabango nitong hininga ay tumatama sa mukha niya. Nang ilapit ni Rogue ang mukha sa kanya ay mas lalong bumilis ang tibok ng puso ni Sabina. Nakulang na lang ay mahulog yon sa sahig. I am going to kiss you. Paalam nito. Hindi naman sumagot si Sabina ngunit pinikit niya na lang ang kanyang mga mata bilang pagpayag at napangisi naman si Rogue. Ramdam ni Sabina na mas lalong nilapit ni Rogue ang labi niya sa kanya hanggang sa naramdaman na nito ang mga labi nito sa kanya. Halos hindi na huminga si Sabina at para na siyang naging tuod. Tama lang na nagkalapat ang kanilang mga labi at hindi ginalaw ni Rogue ang labi nito sa kanya. Ngunit ramdam naman ni Sabina ang pagigpit ng hawak nito sa bewang niya na para bang nagtitimpi ito na huwag igalaw ang anumang muscle sa labi at dila nito. That's the lamest kiss I've ever seen in my whole life! Sigaw ni Anya nang magkahiwalay na ang kanilang mga labi. Paglipas ang ilang minuto na pagkakalapat. Ulitin niyo! Lagyan niyo ng feelings para namang hindi kayo mag-asawa. Nagkatinginan ulit silang dalawa ni Rogue. Ang mga mata nito ay para bang humingi ng permiso kaya tumango naman si Sabina. Muling nilapit ni Rogue ang labi sa kanya at muling pinagdikit ang kanilang mga labi. Pero this time, mapusok na ang halik na yon. Ginagalaw na nito ang labi at dila. At minsan kaya naman napakapit si Sabina sa balikat ni Rogue dahil halos mawalan na ng lakas ang lahat ng buto niya sa katawan. Dahil nga ito ang first kiss ng Sabina. Ito ang unang beses na naranasan niya ito sa buong buhay niya ay hindi niya alam kung ano bang dapat niyang gawin. Hindi niya alam kung paanong paraan siya susundan ang galaw ng labi ni Rogue. Wow! Ang ganda!
Masaya na sabi ni Anya na makuha na nito ang gustong picture at tamang anggulo. Hindi naman magawa ni Sabina na makatingin sa mukha ng kanyang asawa dahil pakiramdam niya ay masusunog na ang buong mukha niya. Kaya nagulat si Sabina nang biglang hawakan ni Rogue ang kamay niya at hinila siya paalis. Nagtaka naman si Anya sa kanila, ngunit nagkibit balikat na lamang dahil mas excited ito sa ipopost na picture sa IG account ni Rogue na kinukumpirma ang relasyon ng dalawa. Anong gagawin natin dito, Rogue? Nauutal na tanong ni Sabina kay Rogue nung pumasok sila sa loob ng kanilang hotel room. At ang mga mata niya ay mas lalong nanlaki nang itulak siya ni Rogue pasandal sa pintuan at kinorner siya nito. We've been married for months and you still act stiff around me. Not to mention that you're bad at kissing. First kiss ko po kasi yun, sagot niya. Oh really? Ngumisi ito. Then kailangan kitang i-practice so next time, you wouldn't act stiff when I kiss you. Right? Po? Sandaling bumaba ang tingin ni Rogue sa labi niya bago binalik din agad ang tingin niya sa kanyang mga mata. Nilapit nito ang mukha sa kanya. I should practice you every day. Mariin na lumunok si Sabina ng sariling laway at pinikit niya na lang ang kanyang mga mata. Hanggang sa naramdaman ni Sabina ang labi nito sa kanya. Ang akala ni Sabina ay simpleng practice lang ang gagawin nila. Para sa susunod ay masabayan niya ang galaw ng labi at dila nito. Ngunit ang simpleng practice ay nauwi sa make-out session. Uminit ang hangin sa silid kung nasaan sila. Maging ang kanilang mga katawan ay nag-init. Are you sure you're okay if I do this? Tanong sa kanya ni Rogue habang nakahiga siya sa kama at nasa ilalim nito. Kinagat ni Sabina ang ibabang labi at marahan siyang tumango. Be sure with your answer, baby. Because once I start, you wouldn't be able to stop me even if you beg me to. Mas lalong lumakas ang pagkakagat ni Sabina sa kanyang labi dahil sa tono ng boses ni Rogue. Malalim ang boses nito at puno iyon ng pagnanasa at pagtitimpi. At ng araw na nga na iyon ay ibinigay ni Sabina ang buong permiso niya sa kanyang asawa at sinuko niya ang kanyang pagkababae dito. Sa sumunod pa na buwan ay naging masaya ang kanilang pagsasama. Supportive sa kanila ang lolo ni Rogue at lalo na si Anya. Ngunit tama nga ang sabi ng iba. Hindi sa lahat ng oras ay lagi lang masaya. Dahil ang kasiyahan nilang yon ay agad din na naglaho na magpakita sa kanila ang dating kasintahan ni Rogue at ginulo ang kanilang pagsasama. Umalis ka na, Maris! Galit na sigaw ng lolo ni Rogue sa dating kasintahan ng apo, na ngayon ay nanggugulo sa araw mismo ng party na hinanda ng lolo ni Rogue para sa kanilang bagong mag-asawa. Umalis ka na kung ayaw mong ipakaladkad kita sa mga security dito. Ang lakas ng loob mo na pumunta dito para lang manggulo. Kanina ay bigla na lamang sumulpot si Maris at anggulo. Hindi ito napigilan ng mga security kaya ngayon ay nakuha nitong atensyon ng lahat ng mga taong dumalo sa party. Kung ano-ano mga masasakit na salita ang sinabi nito kay Sabina. Tinatawag siya nito sa kung ano-ano ng mga masasakit na salita. Kaya hindi na nakapagtimpi ang lolo ni Rogue at galit na sinigawan si Maris dahil sobrang iskandalo ng ginagawa nito. Lolo, alam niyo po ba na hindi totoo ang kasal nilang dalawa? At nililin lang po nila kayo? Sigaw ni Maris. Tumigil ka na, Maris. Galit naman na sigaw din ni Rogue. Kahit anong gawin mo, ay wala na magbabago. Huwag mong idadamay ang asawa ko sa mga bagay na gusto mong mangyari. Tapos na tayo, Maris. Matagal na tayong natapos. Itigil mo na to, hindi ko kayo titigilan. Dear ex-boyfriend, hindi ko kayo hahayaan na maging masaya at matagumpay sa mga plano ninyo. Ilalabas ko kung anong baho ninyong dalawa. Tingnan na lang natin kung sino magmumukhang kawawa ngayong gabi. Pagbabanta pa ni Maris, bago binalik ang tingin sa lolo ni Rogue at kinuha pa nito ang atensyon ng mga taong naroon na kanina pa naman nasa kanyang buong atensyon. Hindi totoo na mahal nila ang isa't isa. Kaya sila magkasama ngayon dahil sa pera. Ang babaeng yan, binayaran lang siya ni Rogue para magpanggap na asawa niya. At dahil walang-wala sa buhay si Sabina, pumayag siya sa gusto nilang mangyari. Lahat sila ay natigilan dahil sa sinabi ni Maris.
Ang galit sa mukha ng lolo ni Rogue ay napalitan ng gulat. Maging ang lahat ng mga tao na naroon ay natigilan sa narinig. Ano? Gulat na sambit ng lolo ni Rogue. I did an investigation. Nalaman ko na ang kasal nilang dalawa hindi naman pala totoo. They signed a fake marriage contract para paniwalain kayo na mahal nga nilang isa't isa. Pero ang totoo niyan, ay hindi naman talaga sila kasal at pera lamang ang habol nila sa inyo. Sa tingin mo ba'y maniniwala pa ako sa iyo matapos ang ginawa mo noon sa apo ko? I have evidence, Lolo. Tingnan niyo at basahin para malaman natin kung sino nga bang nagsisinungaling ngayon. Lolo, sinubukan ni Rogue na pigilan ng lolo ngunit galit na tiningnan nito ni Lolo Fidel sabay, "Tumigil ka, Rogue." Kinuha nga ng lolo ni Rogue ang brown envelope na inabot ni Maurice. Binuksan nito iyon at nilabas ang isang papeles. Binasa nito kung ano nakasad doon. Sunod ay minalabas ito na pictures na hindi alam nila kung anong klase ng picture. Hindi magawang makagalaw ni Sabina. Putlang-putla na ang kanyang itsura at halos natuod na siya sa kinatatayuan niya. Si Anya at Rogue naman ay sinubukan na pigilan si Lolo Fidel, ngunit maging ang dalawa ay wala na ring nagawa. Si Maris naman ay unti-unting napapangiti nang makita ang reaksyon ng mukha ni Lolo Fidel. Galit at gulat. Iyon ang bumalot sa mukha ni Lolo Fidel. Totoo ba ang lahat ng to, Rogue? Totoo ba na niloloko niya lamang ako? Galit na tanong ni Don Fidel. Magsabi kayo ng totoo. Dahil batid ko na alam ninyo kung gaano ko kaayaw ang pagsisinungalingan ako. Nagbaba ng tingin si Sabina. Hindi niya na napigil ang buhos ng kanyang mga luha. Sobrang hiya ang kanyang nararamdaman. Sinayang niya lang ang tiwala sa kanya ni Don Fidel. Dahil sa pera, ay sinira niyang tiwala nito sa kanya. Sobrang nahihiya siya na gusto niya na lang na tumakbo para takasan ang lahat ng kahihiyan na ito. Lahat ng sinabi ni Marisa ay totoo. Ngayon na nga nabunyag ng totoo, nang maaga kaysa sa inaasahan nila, ay hindi nila alam kung ano ang kanilang gagawin. Wala namang ideya si Anya kung paano nalaman ni Marisa ang totoo kaya hindi nito magawa na magbaliktad ng kwento, lalo na't may mga pruweba pa ito. May mga pictures na kausap ni Anya si Sabina at evidence na magpapatunay na hindi totoo ang marriage contract na pinirmahan nila. Lolo, let me explain. Sinubukan ni Rogue na ipaliwanag sa lolo nito ang lahat, ngunit galit na pinutol nito ang sasabihin. Sa itsura pa lamang nito ay masasabi na ni Don Fidel na lahat ng mga sinasabi ni Maris ay totoo. Explain what, Rogue? Ano pang ipapaliwanag mo ngayon na nabunyag ng totoo? Na ang lahat ng ito ay plenano niyo lang para nilangin ako? Nagagalaiti sa galit ang mata ni Don Fidel. Pinaniwalaan ko kayo dahil ang buong akala ko ay mahal niyo talaga ang isa't isa. Kahit una pa lang ay kahina-hinala naman talaga ang biglaang pagpapakasal ninyong dalawa. Pero mas pinili ko kayong paniwalaan dahil iniisip ko na baka gusto nga ninyong magsama na. Kaya hindi niyo na hinintay ang basbas ko. Pinaniwalaan kita, Rogue. Dahil alam ko na hindi mo ako lolokohin dahil ako nagpalaki sa'yo at kilala na kita. Alam ko na mabait ka. Alam ko na pwede kitang pagkatiwalaan pero anong ginawa mo? Anong ginawa ninyo? Binigo ninyo ako. Sinira niyo lang ang tiwala ko sa inyong dalawa. Niloko at pinaniwala niyo ako sa mga kasinungalingan ninyo para lang sa pera na ibibigay ko naman sana sa'yo dahil sa'yo naman talaga nakatakda yun. Labis ang galit sa kanila ni Don Fidel. Kahit anong gawin nila ay hindi sila nito pinakinggan. At sa bawat araw na lumipas ay hindi siya pinapatahimik ng guilt niya. Hindi makakaya ni Sabina na matulog sa gabi knowing na binigo at niloko nila si Don Fidel. Isang linggo mula nang mangyari yon ay naging sobrang abala si Rogue dahil hindi lamang basta ang lolo nito ang naging problema, kundi sunod-sunod na rin ang mga problema sa kumpanya nito. Habang si Sabina ay gabi-gabing kinakain ng konsensya niya, pakiramdam niya lahat ng tao sa kanilang bahay at university ay nasa kanyang tingin. Nagbubulungan at pinagtatawanan siya. Hindi makaya ni Sabina ang ganong pakiramdam kaya nagpasa siya na iwan si Rogue. Umalis siya sa bahay nito nang walang paalam at bumalik sa kanilang probinsya para matakasan ang lahat ng mga pambabatikos na natatanggap niya.
Ngunit mas masakla pa pala. Dahil sa pagbabalik niya sa kanilang probinsya ay hindi siya tinanggap ng kanyang mga magulang. Sa halip na tulungan at maawa ang mga ito sa kanya dahil sa nangyari, ay itinakwil pa siya ng mga ito. Walang ibang choice si Sabina kundi ang sumama sa auntie niya, ang kapatid ng kanyang ina at sa kanila na lang nakitira. Malayo sa probinsya nila siya dinala ng auntie at ng asawa nito. Isang linggo ng pananatili niya sa bahay ng auntie niya ay hindi pa rin siya pinatahimik ng konsensya niya. Araw-araw pa rin siyang pinapanatiling gising noon hanggang sa nalaman ni Sabina na siya ay nagdadalang tao. Dahil mahirap lang din ang buhay ng auntie niya, tumutulong siya sa bukid ng mga ito para hindi siya gaanong maging pabigat sa kanila. Sabina, wag mo na munang tabasin ng mga dayami, kami nang bahala riyan. Baka mapano pa yung dinadala mo. Sabi sa kanya ng asawa ng kanyang auntie na si Uncle Berth. Ayos lang po ako, Uncle. Kaya ko na po ito. Nako, wag mo nang ipilit yung sarili mo sa ganyang gawain. Ilang buwan pa lamang yung dinadala mo, baka kung ano pang mangyari sa inyo kung itutuloy mo yan. Nang malaman nga ng auntie at ng asawa nito ang tungkol sa pagdadalang tao niya, ay naging maalaga ito sa kanya. Mabait ang mga ito sa kanya at ginagawa ang lahat para matulungan siya at magiging anak niya. Sobrang laki ng utang na loob sa kanila ni Sabina. At sa totoo lang, ay hindi niya na alam kung paano niya pa mababayaran ang lahat ng tulong ng mga ito sa kanya dahil wala naman siyang pera. Hindi niya rin kasi tinanggap ang pera na ibinigay sa kanya ni Rogue na hanggang ngayon ay nasa bank account niya at plano niya nang ibalik sa dating asawa. Feeling niya kasi hindi niya naman deserve ang lahat ng yon dahil may nasaktan at niloko siya. Ang tanging dala ni Sabina sa kanyang pag-alis sa poder ng mga magulang niya ay damit at tibay ng loob. Alam kong nahihirapan ka sa buhay mo ngayon, Sabina. Sabi sa kanya ng auntie niya habang nakaupo siya sa upuan na gawa sa kawayan at ang mga kamay ay nakahawak sa umbok na tiyan. Napansin kasi ng auntie niya na kanina pa siya nakaupo rito kahit malalim na ang gabi at hindi rin namalaya na Sabina na tumutulo na pala ang mga luha niya dahil sa hirap ng pinagdadaanan niya ngayon. Huwag ka mawawalan ng pag-asa, ha? Nandito lang kami ng Uncle Berth mo para sa'yo. Aalagaan kayo namin hanggang sa kaya pa namin. Hindi mo kailangang isipin na mag-isa ka lang sa pagsubok na ito. Dito lang kami laging nasa tabi mo at handa kang lumayan. Mas lalo naman na dumaming mga luha ni Sabina dahil sa sinabi ng auntie niya, kaya naman ay niyakap siya nito at inalo. Maraming salamat po sa inyo ni Uncle, Auntie. Kung wala po kayo, ay hindi ko alam kung ano pong gagawin ko. Siyempre, pamangkin kita kaya nandito lang ako para sa iyo. Malambing na sabi nito sa kanya, kaya mas lalong humigpit ang pagkakayakap ni Sabina dito. Basta, pangako mo lang sa akin na magpapakatatag ka at hindi mawawala ng pag-asa para sa magiging anak mo. At pangako din namin sa iyo, nandito lang kami handang tulungan at suportahan ka. Nung itakwil siya ng kanyang mga magulang dahil umuwi siya sa kanila na walang dala na kahit na ano at buon na sila sa utang, pakiramdam ni Sabina ay sinumpa siya ng mundo dahil sa kasalanan niya kay Don Fidel. Pakiramdam niya ay tinalikuran siya ng mundo. Labis siyang nasaktan at nadurog na umabot sa punto na gusto niya na lang mawala sa mundo. Mabuti na lamang at may mabait siyang auntie na walang pagdadalawang isip na tulungan siya. Nang malaman niya na siya ay nagdadalang tao, ay nagkaroon siya ng pag-asa sa buhay. Biglang ginusto ni Sabina na mabuhay pa ng matagal para maalagaan niya ang mga anak niya. At tulad nga ng ipinangako ni Sabina sa auntie niya, nilakasan niya ang loob niya. Hindi niya hinayaan na may masamang mangyari sa kanya at sa magiging anak niya hanggang sa isinilang niya ang kanyang triplets. Ang napakagwapo ng mga anak na kamukhang kamukha ng kanilang ama. Nang masilayan ni Sabina ang mukha ng kanyang tatlong anghel, ay nasabi ni Sabina sa sarili na worth it ang lahat ng hirap at sakripisyo niya. Dahil ligtas ang tatlo niyang anghel, walang masamang nangyari sa kanila. Mabilis na lumipas ang araw at buwan hanggang sa ang kanyang tatlong anghel ay malalaki na at kaya na magsalita. Lumaki ang tatlo na matatalino tulad ng kanilang ama. Lahat siguro ng katangian ni Rogue ay namana ng kanilang tatlong anak. Sigurado ka ba talaga na nandito siya, Rogue? Tanong na ngayon ay 39 years old nang si Anya kay Rogue na siyang nagmamaneho ng sasakyan. Oo, ayon sa kapatid niya dito raw pumunta si Sabina kasama ang auntie at uncle niya.
Sagot naman ni Rogue. Kanina pa nila hinahanap kung nasaan ang bahay ng auntie ni Sabina, ngunit hindi nila iyon mahanap. Marami na silang mga pinagtanungan at ang sagot sa kanila ay diretsahin lamang daw nila ang daan at matatagpuan nila ang bahay ng mga ito. Ngunit kanina pa nila tinatahak ang daan ay wala silang makita na tulad ng tinutukoy sa kanila ng mga pinagtanungan nila. Hininto ni Rogue ang sasakyan niya sa may gilid ng daan. Lumabas sila ni Anya at lumapit sa isang tindahan na kung saan ay may nagkukumpulan ng mga babae at may kung anong pinag-uusapan. Pagkakita pa nga sa kanila ng mga ito ay gulat na gulat ang 6 na babae. Magandang hapon po sa inyo. Mabait na bati ni Rogue sa kanila. Mawalang galang na po pero maaari po ba kaming makapagtanong sa inyo? Aba, oo naman sir. Sagot ng lalaki na umiinom ng Red Horse sa gilid. Ano bang itatanong mo sa amin? Parang bago lang kayo rito sir ah. Ganda ng sasakyan ninyo. Kahit anong itanong mo sa amin ay hindi ka namin ililigaw dahil kabisado namin ang lugar na to. Napangiti naman si Rogue. Salamat naman po kung ganon. Pero, kilala niyo po ba si Sabina Makatarungan? Nakatira po siya sa mag-asawang Bertha at Lolita Santiago. Aba, si Saba ka mo? Yung may anak na mga cute-cute na triplets? Wika ng isang ginang na may sigarilyo sa pagitan ng gabi. Nagulat naman at nagtaka naman si Rogue dahil sa sinabi nito na may anak na pala ang kanyang dating asawa. Opo, siya nga po. Bakit iho? Kaano-ano mo ba yung pamangkin ni Lolita? Nagtanong ang isa pang babae. Asawa niya po ako. Ay nako, kung ganun ikaw palang ama ng triplets. Kaya naman pala napaka-pamilyar ng mukha mo sa amin dahil kahawig na kahawig mong mga anak ninyo. At dahil nga sa sinabi nito ay mas lalo nang bumilis ang tibok ng puso ni Rogue. Nakaramdam siya ng saya at kakaiba na pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Sa ngayon ay gusto niya na talaga na makita ang kanyang dating asawa para makapagpaliwanag siya at makita ang triplets na tinutukoy nitong mga babae. Opo, maaari ko po bang malaman kung saan sila nakatira? Tanong ni Rogue na hindi na mapigil ang excitement. Diyan lang sila nakatira sa may malapit, iho. Diyan sa barong-barong na gawa sa anahaw ang bubong, iyon ang bahay nila. Samantala habang nakikipag-usap si Rogue at Anya sa mga babae doon sa tindahan, ay ang makukulit naman na magkakapatid na sina Jay, Jake at Jacob o kilala sa tawag sa kanila ng mga tao na Anghel dahil sa taglay na malaanghel na mukha ay manghang-mangha na lumapit sa isang napakagarang sasakyan na ngayon lang nila nakita sa tanang buhay nila. Nasa labas ang tatlo dahil ang lola ng mga ito na siyang nagbabantay ay nakatulog. Jake, Jacob, tingnan mo, ganda no? Ang bulol pa na sabi ni Jay sa mga kapatid. Oo nga, sang-ayon naman ang dalawa. At dahil bago pa lang sa paningin ng tatlo ang ganong sasakyan at sadyang makulit ang tatlo, ay pinag-interesan nga nila ang sasakyan na yon. Gamit ang putik, kinuha ni Jay sa gilid at nag-drawing ang tatlo ng kung ano-ano sa sasakyan. Kahit 3 taong gulang pa lamang ay matalino ang tatlo, kaya alam na alam nila kung anong mga dinodrawing nila doon. At puro yon mga lobo. Anong ginagawa ninyo? Nagulat ang 3 bata nang biglang may salita na lalaki mula sa kanilang likuran. Sabay-sabay na binaba ng mga bata ang kanilang mga kamay at kanina lang ay abala sa pagdodrawing sa sasakyan at sabay din silang umikot sa harap ng lalaki na nagsalita. Hala, lagot tayo! May tao! Bulol na sabi ng isang bata sa mga kapatid. Habang takot na takot ang tatlo ay hindi naman makagalaw si Rogue dahil sa gulat nang makita ang mukha ng 3 bata. Maging si Anya ay natigilan at hindi makapaniwala. Magkamukha ang tatlo na para silang pinagbiyak na bunga. Parehong kulot ang kanilang mga buhok at hazel green ang kulay ng kanilang mga mata. Hala! Naiiyak na ang isa sa 3 bata, sabay tinuro nito ang kapatid. Siya po na-drawing, hindi po ako. Opo, ako po na-drawing. Matapang na pag-amin naman ng bata. Naramdaman ni Rogue ang pagngingilid ng luha sa kanyang mga mata habang nakatingin sa mga bata na sigurado siyang mga anak niya. Unang tingin pa lamang ay malalaman na anak niya ang 3 dahil kamukhang kamukha niya mga ito. Anong pangalan ninyo?
Tanong ni Rogue sa tatlo bago siya lumuhod sa harapan ng mga ito para pantayan ang height ng mga ito. Sa pagluhod ni Rogue ay narinig niya ang sinabi ng isang bata sa mga kapatid na, "Ala, kamukha niya tayo." "Ako si Jay. Ako si Jacob. Ako si Jake." Iyon ang sabay-sabay na pakilala sa kanya ng tatlo. At sobrang cute nilang pakinggan dahil sabay-sabay talaga nila na sinabi yon at sobrang bulol pa sila. "Maaari ko bang malaman kung anong pangalan ng mama ninyo?" "Ano nga ulit ang pangalan ni mama?" tanong ni Jacob sa mga kapatid. Kahit na mahirap i-identify kung anong pangalan dahil magkakamukha talaga ang tatlo, ay mabilis naman natandaan ni Rogue kung anong pangalan ng mga ito. "Ako, alam ko," sabi ni Jake sabay taas ang kamay. "Ang pangalan po ng mama ko ay Sabina. Makatawu. Nalimot ko na po kung ano eh." At ang nakataas itong kamay ay ginamit pangkamot sa ulo. "Makatarungan?" tanong naman ni Rogue. "Opo." At yun ang masaya na sabay-sabay na sagot sa kanya ng triplets. At ngayon ay kumpirmado na ni Rogue na ang mga batang ito ay mga anak niya nga. Walang halong pagdududa. Gusto nang bumuhos sa mga luha niya dahil sa sobrang saya. Hindi na rin napigil ni Rogue ang sarili at niyakap niya ng sobrang higpit ang tatlo na nagulat at natakot naman sa ginawa niya. "Pasensya na," sabi ni Rogue sa mga bata nung kumalas na siya sa yakap. "Masaya lang ako na makita kayo." Balot ng pagtataka ang mukha ng tatlo. Si Anya ay umiiyak na at panay ang punas sa mga luha. "Bakit po kayo naiiyak, mister?" Inosente na tanong sa kanya ni Jake. Pinunasan ni Rogue ang luha niya na hindi niya naman namalayang pumapatak na pala. "Pasensya na ha. Masaya lang talaga ako." At kapag kuwan ay nagtanong siya, "Pwede niyo ba akong dalhin kung nasaan ang mami ninyo?" "Bakit po? Pagagalitan niyo po ba siya?" Si Jacob na nagtanong. "Hindi. Gusto ko lang siyang makausap. Matagal ko na siyang hinahanap eh." Nagkatinginan ng tatlo na para bang nababasa na kung anong laman ng isip ng bawat isa. Nabasa naman ni Rogue ang pag-aalangan sa mga mata nito dahil ganon-ganon din siya kung nag-aalala. "Ako si Rogue Valderrama. Dati akong kaibigan ng iyong ina at gusto ko lang siya na makausap tungkol sa isang bagay." At nang masiguro nga ng tatlo na hindi siya masamang tao, ay pumayag ng mga ito na samahan siya papunta kung nasaan ang ina nito. At habang naglalakad sila, panay pa rin sa pag-iyak si Anya. At sinasabi sa kanya na anak niya nga ang bata nang walang halong duda. Dahil kahit saang anggulo tignan ay parang duplicate copy niya ang tatlong bata. Sa totoo lang ay hindi alam ni Rogue kung ano bang dapat niyang maramdaman ngayon na alam niya na may anak sila ni Sabina. Nasaktan siya, oo. Ngunit alam niya sa sarili na hindi naman siya nagalit dahil tinago sa kanya ni Sabina ang kanilang mga anak. Alam naman ni Rogue na may kasalanan at pagkukulang din siya. At ang gusto niya lang naman na gawin ngayon ay makabawi siya sa lahat ng pagkukulang niya sa kanyang mag-iina. "Mama!" Malakas na tawag ng tatlo na nasa gitna ng palayan at nagtatanim ng mga palay. Nang marinig nito ang boses ng anak, ay agad itong lumingon. Binitawan ang hawak na pananim na palay at umahon sa putikan. Masaya pa rin ang triplets nang tinawag ang ina. Pakiramdam naman ni Rogue ay naninikip ang dibdib niya habang nakatingin kay Sabina na naglalakad palapit. Puno ito ng putik at payat. Maging ang maganda at malaanghel nitong mukha ay puno na ng dungis. "Mga anak, bakit kayo nandito? Hindi ba sabi ko naman sa inyo doon lang kayo sa bahay dahil delikado kung pupunta kayo dito? Lalo pat may trabaho pa ang mama." Nag-aalala na sigaw ni Sabina. "Mama, may kasama po kami!" Natigilan si Sabina at nanlaki ang mga mata. "Rogue?" Ang akala ni Sabina ay panaginip niya lang lahat ng ito. Akala niya ay panaginip niya lang na nasa harapan niya ng ama ng kanyang mga anak. Ngunit hindi. Kahit anong gawin niyang pagsubok na gisingin ang sarili kung panaginip nga lang ito, ay hindi nangyayari. Hindi naglalaho sa paningin niya si Rogue. Lumapit sa tabi ni Sabina ang kanilang mga anak. Ang dalawa ay humawak pa sa magkabila niyang mga anak
At si Jake ay tinuro sa kanya si Rogue. Maaari ba tayo mag-usap, Sabina? Tanong ni Rogue sa kanya. Ate Anya, can you take care of my sons habang nag-uusap kami? At kahit gustuhin man ni Sabina na tumanggi, kahit gusto niya man na paalisin na ito, ay hindi niya nagawa. Wala siyang ibang choice kundi kausapin ng ama ng kanyang mga anak na hanggang ngayon ay siya pa rin nagmamay-ari ng puso niya kahit alam naman ni Sabina sa sarili niya na hindi na pwede. Anong tinawag mo sa mga anak ko? Hindi mo sila anak. Mga anak ko sila. Galit na sabi ni Sabina kay Rogue na makalayo sila sa kanilang mga anak para makapag-usap. Pero hindi maintindihan ni Sabina, ngunit sandaling marinig niyang tawagin ni Rogue ang tatlo ng mga anak ay makaramdam siya ng takot. At the same time, naramdaman niya rin ang saya dahil sobrang tagal niyang hiniling na hindi lang basta siya ang tatawag sa tatlo ng anak. Anak ko sila. Alam kong anak ko sila. Mariin na sabi ni Rogue. Bakit nagawa mo silang ilihim sa akin sa loob ng mahabang panahon? Bakit hindi mo lang pinaalam sa akin na nagkaroon pala tayo ng anak? Ano bang sinasabi mo? Hindi mo nga sila anak. Anak ko sila. Sinubukan pa ni Sabina na itanggi ang totoo sa oras na baka ilayo ni Rogue sa kanya ang mga bata. Ganun pa man, kahit sinubukan niya na maging matapang, ay nagtataksil ang mga mata niya na ngayon ay puno na ng luha at takot. Isang tingin, at kahit sino ay masasabi na anak ko sila. Lahat ng katangian na meron sila ay nakuha nila sa akin. Your eyes are brown. Mine are hazel green. Mga mata pa lang ay alam ko na anak ko ng tatlo. Ngayon alam mo na nagkaanak tayo. Nandito ka ba para kunin sila sa akin? Matapos mo kaming talikuran, kukunin mo sila sa akin ng basta-basta? Kahit kailan na hindi ko kayo tinalikuran, Sabina. Kahit kailan na hindi ka nawala sa isip ko. Hindi ako pumunta dito para ilayo sila sa'yo. Nandito ako para muling mabuo ang pamilya natin. Mabuo? Marahas siyang natawa. Para saan pa? Mahal kita, Sabina. Mahal ko ang anak natin. At gusto ko silang bigyan ng masaya at kumpletong buhay. Natigilan si Sabina sa kanyang narinig. Kung sa ibang sitwasyon ay baka masaya siya na marinig ang mga katagang yon mula sa lalaking nagmamay-ari ng puso niya. Ngunit natatakot siyang maniwala dahil baka sinasabi lang yon sa kanya ni Rogue dahil sa nais nitong ilayo sa kanyang mga anak nila. Umiling si Sabina habang humakbang naman papalapit sa kanya si Rogue. Inabot na ang mga kamay nito ang kanyang muka at tinuyo ang kanyang luha gamit ang hinlalaki. Mahal kita. Kahit kailan na hindi ko ilalayo sa iyo mga anak natin. At kahit anong mangyari, ay hindi ko na ulit hahayaan na malayo kayo sa akin. Puno ng sinseridad ang boses nito na ang pangamba at hinala sa puso ni Sabina ay unti-unti nang naglaho. Kung talagang mahal mo ako, bakit hindi mo ako hinanap? Bakit kailangan na umabot ng 3 taon bago mo ako hanapin? Tanong niya sa nanginginig na boses. Ang paliwanag lang nito ang kailangan niyang marinig at handa na ulit siyang ibigay ang buong puso niya rito. Hinanap kita nung bigla kang umalis. Sagot ni Rogue habang ang kamay ay binitawan ng mukha niya para mahawakan ang kamay niya. Pinuntahan kita sa probinsya niyo, pero ang sabi sa akin ng mga magulang mo ay sumama ka na raw sa ibang lalaki. At hindi nila alam kung saan ka pumunta. Sinubukan kong hanapin ka hanggang sa nagkaroon na ng malaking problema. Inatake si Lolo ng sakit niya sa puso. 1 taon siya sa ospital hanggang sa hindi niya nakinaya na labanan ng sakit niya at binawian na siya ng buhay. Pero habang nasa ospital siya, ay sunod-sunod din ang mga nangyari sa kumpanya. Nalugi iyon. Maraming nag-pull out na investment at hanggang ngayon ay hindi pa rin kami nakakabawi. Ganon man ay hinahanap pa rin kita. Hindi ako naniniwala na sumama ka sa ibang lalaki. Hanggang sa dumating na ang araw na hinihiling ko. Tinawagan ako ng kapatid mo para sabihin na hindi na nito kayang magsinungaling. At sinabi na sa akin ang kinaroroonan mo. Matapos marinig ang paliwanag ni Rogue,
Pakiramdam ni Sabina ay nawalang mabigat na bagay sa kanyang dibdib na dinadala niya sa loob ng 3 taon. Ang galit na tinanim niya kay Rogue dahil hindi man lang siya nito hinanap. Pakiramdam niya ay tila parang isang bula na naglaho ang lahat ng yon. Ngunit muli rin naman siyang nasaktan dahil sa nalaman na ng mga magulang niya mismo ang dahilan kung bakit hindi siya agad nahanap ni Rogue. Kung bakit hindi agad nakasama ang mga anak niya ang kanilang ama. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon at itatama ko ang lahat ng maling nagawa ko sa inyo noon. Just one more chance, Sabina. Isa pang pagkakataon. Gusto ko kayong makasama ng mga anak natin. Gusto ko ng mabuong pamilya natin. Pakiusap sa kanya ni Rogue. Ngunit hindi niya pa magawa na sabihin dito na pinapatawad niya na ito at handa niya nang ibigay muli ang puso niya rito. Natatakot kasi si Sabina na baka kapag sinabi niya yon ay maglaho sa paningin niya si Rogue at magising siya mula sa magandang panaginip na ito. Nang malaman ng triplets na ang kanilang ama ay si Rogue, sobrang naging masaya ang tatlo at halos hindi na sila bumitaw sa kanilang ama. Sa sobrang saya ay naiiyak pa ang tatlo kaya lahat sila ay naiyak din. Ang makita na magkakasama ang kanyang mag-ama ay bagay na matagal nang hiniling ni Sabina. At ngayon ay nangyayari na nga. Humingi rin ng tawad sa kanya si Anya dahil sa mga nangyari noon. At maging si Sabina ay humingi rin ng tawad sa kanila. Lalo na kay Rogue dahil bigla na lang siyang naglaho ng walang paalam at tinago niya pa ang mga anak nila. Pinatawad nga rin agad siya ng mga ito. Siya pong ama ng mga anak ko, auntie, uncle. Pagpapakilala ni Sabina kay Rogue sa auntie at uncle niya na sobrang gulat na gulat sa nakita. Wow! Mangha sabi ng auntie niya at bumaling kay Anya. At siya, sino naman siya? Kaya masaya naman na nagpakilala si Anya sa kanila. I'm Anya, pinsan ako ni Rogue at ako rin ang secretary niya. Auntie ako ng mga anak niya. Kung ganun, mayaman pala talaga ang anak ng mga anak mo. Eh bakit nagtitiis ka pa sa mahirap na buhay at pang-aalipos na sa'yo ng mga magulang mo? Hindi na po sa ngayon, auntie. Sagot ni Rogue. Hindi na po ako papayag na maulit ang nangyari sa kanila noon. Ngayon kasama na po nila ako, ibibigay ko ang buhay na deserve nila. Hindi agad pinatawad ni Sabina si Rogue. Pinahirapan muna nito ang kanyang matamis na oo dahil gusto muna mapatunayan ni Sabina na seryoso nga ito sa sinasabi at hindi siya nito niloloko. Niligawan siya ni Rogue at hindi lang siya ang niligawan nito, kundi maging ang mga anak nila. Hanggang sa muling lumambot si Sabina at ibinigay na nga ang matamis niyang oo sa lalaking mahal na mahal niya. Nang sandaling makabalik sila sa kanilang bahay, ay pinuntahan ni Sabina ang punto ni Don Fidel at humingi siya ng tawad. Sinabi naman sa kanya ni Rogue na napatawad na raw siya ni Don Fidel at bago pang araw ito mamatay, ay gusto pa siya nitong makita para sabihin na pinapatawad na siya nito. Dahil nga roon ay nabawasan ng guilt na nararamdaman ni Sabina. Si Maris naman ay wala na silang naging balita matapos itong umalis ng bansa para magpakalayo-layo nung gantihan nito si Rogue at bumagsak din ang kumpanya ng mga ito. Ngunit isa lang ang sigurado sila, hindi na ulit sila magugulo nito. Kahit anong gawin nito ay hindi na ulit sila magkakahiwalay. Their strength has grown immensely, fueled by the trials they faced and nurtured by their unwavering love for each other. Tinulungan din ni Rogue ang auntie at uncle niya na siyang kumupkup sa kanila noon ng mga anak niya bilang pasasalamat sa kabutihan sa kanya. Katulad nga na ipinangako ni Rogue ay binigyan sila nito ng maayos at masayang buhay para sa mga anak nila. Patawarin mo kami sa lahat ng mga mali na nagawa namin sa inyo noon, anak. At paglipas ng ilang buwan ay nagparamdam sa kanya ang kanyang mga magulang para humingi ng tawad. Buhat-buhat ng mga ito ang pamangkin niya sa kanyang bunsong kapatid na ilang buwan lang tanda sa mga anak niya. Pinapatawad ko na po kayo, Mama, Papa, at Sunshine. Sabi ni Sabina at isa-isa na silang tiningnan. Matagal ko na po kayong pinatawad. Ayoko po na lumaki ang mga anak ko. Iisipin nila ang galit at tampok ko sa inyo. Gusto ko po ng maayos na buhay para sa mga anak ko. Maraming salamat, anak. Lumuluha na sabi ng magulang niya sa kanya bago siya nilapitan at yumakap sa kanya.
Oo nga, nung panahon na kailangan niya ng karamay, ay tinalikuran siya ng mga ito. Ngunit nakalimutan na yon ni Sabina para sa mga anak niya. Ayaw niya kasi na lumaki ang triplets na ang galit niya sa kanyang mga magulang ang nasaksihan. Ganun pa man, kahit napatawad niya ang mga ito ay aaminin ni Sabina na hindi na ulit siya magtitiwala sa kanila tulad ng dati. Pakiramdam niya pa rin kasi pa yung pagitan sa kanila na naglalayo sa kanya sa kanila. Hindi niya na ulit kayang pagkatiwalaan sila katulad ng dati. Hindi niya na ulit kayang ibigay ang lahat-lahat sa kanila tulad ng ginawa niya noon. Pero sobrang masaya si Sabina sa desisyon niya na patawarin sila dahil lahat ng mabigat sa dibdib niya ay nawala at napuno na yon ng pagmamahal at kasiyahan. Ang lahat na lang ng kanyang pagmamahal ay binuhos niya sa pamilya niya, lalong-lalo na sa mga anak nila. Paglipas nga ng isa pang taon ay muling nakabawi ang kumpanya ni Rogue at bumalik ito sa dati. Lahat ng mga nawala ay napalitan. Mahal na mahal ko kayo ng mga anak natin, Sabina. Kahit anong mangyari ay mananatili ako sa tabi ninyo. Mahal na mahal ko kayo. Walang labis at walang kulang. Madamdamin na sabi naman ni Rogue sa kanya. At sa pangalawang pagkakataon nga sila ay kinasal. This time, totoong kasal na at pareho na ang kanilang nararamdaman para sa isa't isa. Gumiti naman si Sabina sa kanyang asawa. Mahal na mahal din kita. Kayo ng mga anak natin. Nang sandaling sakupin ni Rogue ang kanyang labi sa harap ng altar at mga taong malapit sa kanilang buhay, ay napuno ng palakpakan ng simbahan at nangingibabaw din ang boses ng kanilang mga anak na sobrang masaya rin sa mga kaganapan. At ng mga oras na nga iyon ay pareho silang wala ng ibang mahihiling pa dahil lahat ng hiniling nila noon ay pinagkaloob na sa kanila ng may kapal. Masayang masaya silang pamilya at mahal na lang isa't isa. Sobrang maswerte rin sila sa kanilang mga anak na mga mababait at mapagmahal. Naging magulo man ang kanilang naging simula, at least binigyan ulit sila ng pagkakataon ng mundo para mabuo ang kanilang pamilya at maging masaya. At sa pagkakataon na ito, hindi na sila papayag na muli silang magkahiwalay. Dumaan man ang malakas na uno sa kanilang mga buhay, ay mananatili sila sa tabi ng isa't isa. Today marks not the conclusion, but the inception of their love story. A tale only just unfolding, dahil alam nila na simula pa lang ng kabanata ng kanilang mga buhay. Ngunit batid naman nila na hindi na magiging malungkot at mapupuno ng sakit ang kanilang kwento dahil mapupuno lang yon ng kasiyahan at pagmamahalan. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane.